Thank God it's Saturday. Isang masaya at mapagpalang umaga po sa lahat ng mga patuloy na sumusubaybay sa TSCCFI Morning Tila. O kamusta po kayong lahat? Ayan, ngayon po ang ibabahagi ko sa inyo ay magmumula sa 1 Samuel chapter 17 verse 45. Sinasabi po dito, David answered, "You are coming against me with sword, spear, and javelin. But I come against you in the name of the Lord Almighty, the God of the Israelite armies, which you have defied." Ito po ay pinamagatan kong, I have Jesus. Let us pray po muna. Father Lord, we glorify you, we magnify you, we praise your most holy name this morning. Tunay nga, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Kahit na madalas pasaway kami, madalas sumusuway kami sa iyo, sa iyong mga utos, pero yung pag-ibig mo, yung pagmamahal mo sa amin, sadyang tapat ka sa iyong mga pangako, Panginoon. Doon pa lang nagpapasalamat na po kami. Kaya dalangin ko po sa umagang ito ang iyong pagsama sa amin sa pagbulay-bulay ng iyong mga salita. At nawa, Panginoon, buksan mo po yung puso't isipan ng lahat ng mga nakikinig ngayon. Maging handa kaming makinig, handang tumanggap at handang magpatuwid sa iyong mga salita. Ano man yung mga challenges na kinakaharap ng bawat isa sa amin, tandaan namin, nakasama ka namin sa lahat ng ito. Kaya naman po, Panginoon, samahan mo kami at nawa maunawaan namin lahat ang nais mong iparating sa amin. Salamat po in your mighty name, Jesus. Amen and amen. So ito po ay pinamagatan kong I have Jesus. A lot of time po kapag meron tayong kinakaharap na iba't ibang klase ng sitwasyon na parang ang laki-laki. Ano ba yung ginagawa natin? We look around and see lahat ng reason or lahat ng excuses para sabihin natin na hindi natin kaya, na ang hirap-hirap. And maybe we think that we're not smart enough. Diba? Minsan sinasabi natin na we are not equipped enough. Or minsan din sinasabi natin na wala akong sapat na pera, kung ano man yung kinakaharap natin na sitwasyon. Ano ba yung nakikita natin most of the time? We see our limitation and we magnify our weaknesses and yung ating mga shortcomings. In the Bible po, the army of God was faced with a situation that seemed much bigger than them. Ano yung nakita nila? Ano yung naramdaman nila? Pakiramdam nila ang liit-liit nila, unequipped to handle the giant Goliath and his fighting skills. Ano po yung interesting aspect po dito sa story ni David and ni Goliath? Ito po yung paano nakita or paano tiningnan ni David yung situation. Where everyone in the army of God saw lack and limitation, David saw an opportunity for God's strength. Sa story po ni David and Goliath, David chooses to side with God. Ikaw ba, kapag merong mahirap na sitwasyon, na challenges sa testing sa'yo, ano ba yung, kaninong side ba yung pinipili mo? Tandaan natin dito, si David nagtiwala siya sa ating Panginoon Diyos that God will fight his battle. David's choice to see possibility instead of limitation. Yun yung naging dahilan ng Diyos to come through for him in a major way and win the battle. So bigyan mo ng dahilan ang Diyos para kumilos sa buhay mo. It depends on how you see things para makialam ang Panginoon Diyos sa buhay mo. So today, hindi ko alam kung anong pinagdaraanan mo. You might be facing a situation or problem that seems huge. I'm telling you this morning po, be encouraged. Just like David, you've got a God who loves you and who is fighting on your side. Determined to see problems as opportunities for God to move in your life. So becoming a type of person who can turn challenge into a wonderful opportunity, saan ba ito nagpo-fall down? It boils down to a choice. Nakadepende pa rin sa iyo. When facing a negative situation, meron po ako ibabahagi sa inyong 3 key attitudes na mag-aalaw sa atin na mag-widen pa yung perspective natin at makita natin yung bigger picture sa anumang testing or anumang battle na kinakaharap natin. Ano yung una? Number 1, remember the truth.
So when facing a challenge, dapat po, ang response natin is to ask God na ipakita niya sa atin yung kanyang viewpoint rather than relying on our flawed opinions and self-focused assumptions. Kesa naman parating yung pananaw mo, yung perspective mo, kasi minsan yun yung mas nagpapagulo pa sa isang sitwasyon eh. Instead na yun yung iniisip mo, ask God to help you, ask God na ipakita sa'yo yung kanyang viewpoint. No matter what po, there's a bigger story being told and it's there para sa atin na tayo yung makadiskubre nito kung willing tayo na buksan yung ating mga mata. So it starts by remembering what's true and what's not. Ano ba yung totoo? Ano ba yung hindi totoo? Ang totoo ay tapat ang Panginoon Diyos sa kanyang mga pangako. Ang totoo ay ang kanyang mga salita. When facing any challenges, tandaan mo yung mga nababasa mo sa Bible. Sabi ng Panginoon, I can do all things through Him. Kahit gaano man kabigat yan. Sabi ng Panginoon, He will never leave us nor forsake us. Kaya nga napaka-importante po na nalalaman mo ang kanyang mga salita. Kasi kapag umaharap ka sa anumang klase ng sitwasyon, pangahawakan mo yun eh, yung sinasabi at yung sinabi ng Panginoon sa iyo. So like David, hindi niya nakalimutan, nakasama niya ang ating Panginoon, that God will fight His battle. Pangalawa po, embrace change. A lot of reframing challenges into opportunities come down to our openness to change. Yung pagiging bukas mo sa pagbabago. So it's admitting to ourselves that we don't have ultimate control. Wala naman talaga tayong control sa buhay natin o kung ano man yung mangyayari at nangyayari sa buhay natin. It's being open to something new and different. Something na ayaw natin pero nai-experience natin, di ba po? So kung ikaw ay sarado yung isip mo sa pagbabago, ang magiging response mo palagi is magre-resist ka eh. And nandun na yung negative encounter mo sa isang situation. So sometimes being open to new possibilities is uncomfortable. Diba, bakit siya uncomfortable? Kasi nga, itutulak ka niya palabas doon sa comfort zone mo. Pero if we're able to take the leap of faith, at i-welcome natin yung change, yung pagbabago, na parang isang kaibigan, at least not an enemy, there may be some beautiful lessons and encounter along the way. Meron at meron kang mapupulot dyan. Gaano man kahirap or kasakit yung pagbabagong na-experience mo. Tandaan mo, if we're not open, we'll miss it, but yung change will happen anyway. Mangyayari at mangyayari pa rin yan, kapatid. Kahit na mag-resist tayo ng mag-resist. Pangatlo, be honest and humble. While we want to put a positive spin on any situation, we need to balance it with honesty pa rin. Sometimes talaga hindi maganda, sometimes masakit, sometimes ang hirap-hirap ng nangyayari sa buhay natin. And importante pa rin po na ina-acknowledge natin yung situation na kinakaharap natin. Ina-acknowledge natin yung pain, ina-acknowledge natin yung hirap. And once we've allowed ourselves to feel yung authentic raw emotions, it's time naman to humble ourselves before the Lord and ask Him na ipakita naman sa atin, paano ba tayo makakalaya dun sa nararamdaman natin na yon. Tandaan mo yung salita ng ating Panginoon that He will always make a way out. In the midst of hardship, it is important to find yung balance between being honest about our situation and yung pag-determine mo rin na yung paghanap mo dun sa strength to endure it at talagang makalaya ka dun sa sitwasyong kinakaharap mo. So find a way through sa tulong ng ating Panginoon. Even if it seems impossible to see the positive meaning or lesson in any situation, at least ask the Lord for deeper understanding. Kasi minsan, di ba, maring sabihin natin, Sis Ron, ang hirap naman nung sinasabi mo, ang sakit-sakit na nga ng nararamdaman ko, yung na-experience ko, ang hirap-hirap na nga. Paano ko makikita yung positive doon? Dito na papasok, di ba? At least ask the Lord na mas maunawaan mo, yung mas malalim na understanding doon sa kinakaharap mo. Kasi hindi mawawala yung maganda kahit gaano pa kapangit yung kinakaharap mo.
Maybe a challenge you went through will allow you to empathize, encourage, inspire someone who you wouldn't have known how to connect with before. Yung mga nararanasan natin, hindi naman siya nasasayang yung pagharap natin sa any kinds of battles. Kasi sometimes, or most of the time, magagamit natin yan sa pag-encourage ng mga tao rin sa paligid natin na maaaring pakapareho nung nararanasan natin. Perhaps, ano pa yung mangyayari dito? You were able to grow deeper in your faith and interact with God in a more authentic way kapag natuto na tayong magpakumbaba at magpakatotoo din. Ito yung question dito. What if your curiosity and bravery while facing this challenge unlocks something powerful within you? Something you can apply to your relationships, to your family, to your friends. Di ba po yung katapangan natin na humarap sa iba't ibang klase ng challenges, minsan dun mo makikita na ay kaya ko pala, ay malakas pala ako, ay pinatibay na pala ako ng ating Panginoon Diyos. Paano mo yan ngayon ma-apply, di ba? And kahit gaano kasakit yan, gaano kahirap yan, eto pa, isn't the possible transformation worth the temporary discomfort? Yes, kapag may mga pagbabago, may mga battle, nandun yung discomfort, pero temporary lang yan eh. Tingnan mo yung magiging transformation mo doon sa dinaanan mong battle. Hindi lang ikaw yung makakapansin yan, maging ang mga tao sa paligid mo. So moving through the obstacles and allowing yourself to feel every part of it will tune you into so much of the world around you. So dito po ako magtatapos. Maaring hindi natin naiintindihan kung ano yung nangyayari sa buhay natin ngayon. Di natin nauunawaan bakit hinahayaan ng Panginoon Diyos na mangyari yung mga bagay-bagay na yan sa buhay mo. Pero ito po yung pinaka-importante dito. It's still important for us to trust that He has everything under control and He will see us through this. So maliit man or malaking battle man, yung kinakaharap mo ngayon, masakit man, mahirap man, tandaan mo, kasama mo ang ating Panginoon Diyos at wala nang hihigit pa sa Kanya. So dadaan lang yan, kapatid. Just always ask God kung paano mo yan malalagpasan, na ipakita niya sa'yo ng buong buo kung paano mo mapapagtagumpayan yung battle na yan. Kaya po sama-sama tayong manalangin sa ating prayer focus for today. Pray for encouragement and see the opportunity to win the battle because God is greater than our limits. Let us pray po, Heavenly Father. Muli po ang aming pasasalamat, Panginoon, sa pagbibigay mo sa amin ng kaunawaan. Yes, napakarami po namin dinaranas sa mundong ito. Iba't ibang klase ng pagsubok. May sobrang hirap, sobrang sakit. Pakiramdam namin ay wala na kaming kakampi. Pero sa mensahe mo ngayong umaga, Panginoon Diyos, matuto kaming magtiwala sa iyo that you will fight every battle na kinakaharap namin. Matuto lamang kaming ibigay sa iyo ng buong buo ang pagtitiwala namin. At umasa kami sa iyo, Panginoon, na yung lakas na nagmumula sa iyo ay mapupunta sa amin, Panginoon, na makayanan namin anuman yung nangyayari dito sa mundong ito. Lord, sa lahat ng mga nakikinig ngayon, hindi ko po alam kung ano nung klaseng pagsubok ang kinakaharap nila ngayon, Panginoon. Pero kagaya ng pagtitiwala sa iyo ni David, ganun nawa yung mangyari sa buhay namin. That we learn to trust you more, Panginoon Diyos, na anuman yung nandirito, anuman yung kinakaharap namin, kapag kasama ka namin, magtatagumpay at magtatagumpay kami. Huwag namin tingnan na mabigat, huwag namin tingnan na masakit, ang tingnan namin kung paano mo kami pinalalakas, kung paano mo kami sasamahan to win every battle in this world. Yun lamang po, Panginoon Diyos, ay basta matutunan namin na magtiwala ng buong buo sa iyo. Sapagkat sabi mo nga, hindi mo kami iiwan, Panginoon Diyos. You will never leave us, you will never forsake us. At anuman yung nangyayari sa buhay namin dito, sabi mo nga, Panginoon Diyos, we can do all things through you, na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Panghawakan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, sapagkat ikaw ay nananatiling tapat sa iyong mga salita. Kaya naman po dalangin ko, Panginoon, na ang mensahe sa umagang ito ay nagbigay ng pag-asa
nagbigay ng encouragement, nagbigay ng lakas ng loob, na paghugutan ng lakas ng loob ng lahat ng mga nakikinig at maaabot pa po ng iyong mga salita. Dalangin ko rin po, Panginoon, sa lahat ng may mga karamdaman, healing para sa kanila, Panginoon Diyos. Matuto rin po ang bawat isa sa amin na magtiwala sa iyo na ikaw ang aming great physician, ikaw ang aming great healer, na walang anumang masamang mangyayari sa amin, Panginoon Diyos, na kung ito naman po, Panginoon, ay hindi mo pahihintulutan, Lord God. Kaya naman po, sa umagang ito, kalooban mo pa rin po ang masunod at hindi ang mga pangsarili naming kanaisan. Maraming salamat po sa lahat ng ito. Let thy kingdom come and let thy will be done in your mighty name, Jesus. Amen and amen. So isang mapagpalang umagang muli sa inyo lahat at salamat po sa pagsama sa pagbulay-bulay sa salita ng ating Panginoon Diyos. God bless you all po.